Tayo dito kay Pebbles dahil sa expose po kay Marcoleta, Pulgoso, Boco Loco. Aray ko. At saka po kay Mike Defensor na bulilyaso na. Mike Defensor, asikasuhin mo yung quarrying mo. Ikaw pala nagdudulot ng kabahaan sa Marikina, Pasig at Rizal. Aray ko. Diretso. O loko, so tama ako na hindi nalalabas as witness si Guteza at yung PNP-PSG. Wala na si Gutesa, nagurgur na. Gutesa de Kumot sa Peluca de Marcubeta. Aray ko. Gutesa de Kumot sa Peluca de Marcubeta. Suspityoso, tago loko. Aray ko. Asa na? Diba gustong-gusto namin na kung sakasakali makulong na si Romualdez. Kaso, nasaan ang nag-aakusa? Your Honor, Mr. Chair, I want to take this in the foreign language. Okay? Because in the Constitution and in the saying of our lawyers and justices, the accuser must provide, okay, the standard operating procedure or rules. The accuser must provide the evidence. And in this case, Your Honor, Mr. Chair, Gutesa is in unknown location and we don't know what's happened to this idiot Gutesa. Okay? Because they are saying, Your Honor, Mr. Chair, that Romualdez, okay, Romualdez take tons of money with the Maleta, Rimowa, etc. But the prime accuser, Gutesa, Tagopeluca, De Cumo, De Marcubeta, is really hiding. We don't know. Aray ko. Kasi bukayo na sila. Unang-una, kilala ko si Guteza. Hindi ako nagsinungaling. Kilala ko talaga siya. So bakit hindi niyo na ilalabas? Mike Defensor and Marcoleta. Bakit hindi niyo na ilalabas si Guteza? Naglabas kayo ng dalawang babaeng naka face mask. Aray ko, bago. Gutesa, Marites, Marisol. Aray ko. Kumpleto, no? Yung una, Ghost Tessa. Nasa pangalan talaga Ghost. Ibig sabihin, hindi na makikita, Ghost na eh. Ghost Tessa. Casper, the friendly ghost. Aray ko. Every now and then, we find a official friend who never let us down. Diba? Ghost Tessa. Hindi mo na makita. Naging ghost. Puro ghost na lang, leche. Aray ko. Diba? Oh. Ngayon, paano makukulong si Romualdez? Wala na yung accuser. Wala na yung mag-aakusa. Diba sabi nyo mali-malitang Rimowa? O paano na si Gutesa? DOJ Secretary pa lang si Remulla. Miss na miss ka na, Gutesa. Sana'y lagi kitang kasama, sabi ni Remulla. O giliw ko, miss na miss kita. Asan na yung mga maleta? Aray ko. O giliw ko, miss na miss kita. Gusto ko na yung mga maleta. Anak ka ng... Diba? Real talk? Paano natin mapakulong yung lintik na Romualdez na yan na pinagtatarunan na naman ngayon? Para mawala yung sakit ng ulo nyo, Marcoleta at Defensor, ilabas nyo si Gutesa nang maumpisahan na natin to. Ang dami natin pasikot-sikot eh. Okay? Ang dami natin pasikot-sikot. Straight facts tayo dito. Bawal dito yung mga bagong Marites, bagong Marisol na isasampa natin. Bakit? Kasi nga po, ang plano, Diskaya, Ledger, ilalaglag ang congressman. Paglaglag ng congressman, napuntusan na ang congressman, kanino aakit ang congressman? Sa pamumuno ni Speaker Romualdez. Then, papasok ang pangalawang tanim witness o planted witness ni Marcoleta at Defensor na best friend
na nagpabagsak sa ABS-CBN. Ha? Pagdalaglag nilang mga congressman, aakyat sila ngayon kay speaker. And paano mapapatunayan yung statement ni Diskaya? Papatunayan ngayon yan ng part 2 ni Gutesa. Si Gutesa naman ang magsasabi na may mali-maleta kay Saldico at kay Romualdez. Oh, di ba? Then, pangatlo, si Marites at si Marisol papatunayan yung bahay. At yung bahay, didirekta na sa Pangulo. Aray ko. Ang ganda ng plano. Kaso, buko. Kasi, DDS lang ang bobo. Nyo kung bakit nila ginawa yan. Para hindi makilala. Kasi ako nakilala ko si Gutesa. Para hindi makilala. Pero ang tatanga. Kasi nakasulat dun sa sa harap nila yung mga pangalan. Nasa invitation. Parang yung nakatakip ng parang Teletubbies na ewan na kagaguhang pinagkagago. Tawa ko ng tawa. Diyos ko. Nagtakip ng mukha. Tapos nung tatanong Delita. Ay ko, natuwa ako. Tapos nung tatanungin ni Senator JP, sabi niya ganun, ano ba yun? Regional Director Kumanan ba yun? Ako maliwa. ng Region 4B. Bakit po ganun ganyan? Siyempre, tas nakatakip. Binanggit yung pangalan. Super Google agad ako. Region 4B, Pakanan. Nakita ko agad yung picture niya. Pinost ko. Gago. Eto na, balik na tayo. Yung Tamarind Street na yan, pinost ko yan. Na ang gagawin nila is meron silang property na ibibintang kay Congressman Martin. Alam ko nga meron din kay PBBM sa Makati. Yan yung sa Forbes. Kasi ang Forbes. Ayan na po. Paakyat na. Ano nakalagay po sa Minority Report? Yung nasa ibabaw ni Romualdez, may bakante, nakatandang pananong. Sa tingin nyo, sino yon? Ha? Sa tingin nyo po, sino yung nasa Minority Report na may tandang pananong? Ang hirap pulaan, no? Aray ko. No? Ang hirap pulaan nun. Yung pinapalabas ng Minority Report ng mga tanga. Ayan, no? Pakita ko po sa inyo, ha? Oh. Ito po yung Minority Report. Oh. Wala po si Chis Escudero, wala ang mga senador. Nandito ang BGC boys, pero wala yung kumpare niyang si Joel. Aray ko. Oh. Siyempre, dito na nila mapaabutin yan. Oh, sino ba yan? Yan ang target. Aray ko. Oh. Ang bobo ng galawan nyo. Sobrang bobo. Anak ka ng po. Oh. Ayan ang susunod nila. Kung madali nila to, si Marites at Marisol, etong pag-aari daw ni Romualdez, diretso na yan kay BBM. Oh, bistado, men. Oh, diretso. Makati, di ba? Quiz Nyolo, pinakakulam nila si BBM. Tama. Tandaan nyo, pag nawala si BBM, balik ang mga kurakot. Aray ko. Na ibibintang kay Kong Martin na sa Diskaya. Pero hindi yun ang totoo. Alam ko yung may-ari niyan. At alam ko rin kung kanino yan. Alam ko, promise, yung 30 Tamarind. Alam ko kung kanino yan. Ang ginawa nila, inalis si Gutesa dahil dun nga yung sinasabi ni Saldico na binabagsakan ng bahay, dinideliveran ng pera. Yung 30 Tamarind na yan. Ngayon, hindi na si Gutesa ang pinalabas na yung dalawang nakamas para hindi makilala. Yun ang drama naman ngayon ni Mike Defensor. Ikaw naman wala kang tigil talaga, bingot. At Marcoleta. Hindi kay Kong Martin yung bahay na yon. Kilala ko may-ari ng bahay na yon. Lalabas at lalabas din yan. At yung maleta na yan, alam ko yan. Diba? Ang unang issue dyan na ang maleta ay Rimowa. Rimowa yung maleta. Yun ang ginagamit na pang-deliver ng pera sa bahay ni Kong Martin daw sa Forbes. Pati na rin dun kay Zaldi. Rimowa.
Ang mga DDS pa nga, di ba, nag-anuhan pa dyan, yung mga nagmagaling pa na sinukat pa yung Rimowa, ganyan-ganyan yung Rimowa, churut-churut. Kasi Rimowa po ang paborito kong, hindi pa ako nagyayabang ha, Rimowa po yung paborito kong maleta. Pinost ko yan. Meron po akong Rimowa, paborito kong Rimowa. Kasi ang Rimowa, lalo na sa Japan, kapag nasira ang Rimowa mo, libre ang pagpapagawa ng Rimowa. Kaya gustong-gusto ko ang Rimowa. Saka maganda yung style niya. Ngayon, yung maleta na Rimowa, alam ko yan. Meron ako niyan. Putik, ako nga, meron din ako yan. Ang dami ko yan eh. Rikowa. Dami ko yan. Alam mo, may Rikowa po ako dati. Dala-dala ko yan. Sinalagyan ko ng, ng Alaska Ibap. Ang sarap. Sarap po nun. Oh. Alam mo nung ganun, luto mo alas 3 ng hapon, pagising mo ng galing pagtulog, sarap nun. Alaska Ibap, paikot-ikuti mong ganun, no? Ang sarap. Milo. Ano Milo? Wala. Aray ko. Mahal pa yung Milo nun. Mahal pa yung Milo nun. LB ang mali. Si Mami Irene, no? Tsaka si Daddy Army, si Mami Shelo, si Daddy Nestor, LB daw. Oh, LB. Ganyan po yung mayayaman, LB. Tayo may hirap, BL. Bag lang. Aray ko. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Yan po ang realidad. Ang mayayaman, LB. Louis Vuitton. Tayo baligtad. Ang pabaligtaran ng mayaman, mahirap. BL. Bag lang. Na, bag ka lang, no? Yung iba ano pa no? Kilala ko kung sino ang dinideliveran ng pera Sino? na nakalagay sa Rimowa Sino? na maleta. Sino? May ipapakita ko sa inyo. Ayan na. Ayan, oh. Uy, patay na. Ayan ang Rimowa. Nako! Diba? Rimowa, ayan oh, ang ganda. Actually, video pa yan ha, hindi yan picture, in-screenshot ko lang. Lalabas din ang video niyan. Teka lang ha, sino kaya yan? Pero bago yan, bakit hindi na kaya sinisita ng mga DDS, no? Si 10K Cayetano at yung best friend ni Digong. Di ba? Si Alvarez. Ba't hindi yung sinisita yun? Ha? Ba't hindi yung sinisita? Paano magkakaroon ng isang speaker na ginawa, pinatag ang bundok, binakudan ang bundok, putek bakod pa lang, milyon-milyon. Aray ko. No? Kay speaker po, natural na mayaman na dahil sa pag-abogado, yun ang nakikita nila. Samantalang si Alvarez, sino ba si Alvarez? Ha? Sino ba si Alvarez para mapabakudan niya ang bundok? Sino naglaglag? Ang mga anak niya. Sabi nila, yung tatay niya, bina yung kabet, binakudan ang bundok, yung bundok, binakudan mo. Aray ko. Oh. 'Di ba? Doon niya daw iniiyot ang kabet ni Alvarez. 'Di ba? Bakod pa lang, oh. Bakudan mo yung bundok. Pera pa yung bahay. Ano sabi ng anak? Nag-aangkat pa ng mga design. Yung mga muebles na mga nandun, ibang bansa pa. O, ba't di yun nasisita yun? Oh. Biro mo, ang mahal ng kabet ni Alvarez, iiyutin lang, bebembangin lang. Putek. Kailangan pa ng muebles Italiano. Kailangan pa bakuran yung bundok. Aray ko. At kung sino ang dinideliveran at nagdi-deliver ng maletang pera, pasok. Kaya yung mga kasinungalingan nyo, tigilan nyo na. Defensor, ikaw manahimik ka. Alam kong jowa mo si Onanay. Noon ko pa alam na may relasyon kayo ni Onanay. Ay, putek. Depensor na kaya mo yun. Oh, sheesh. Aray ko. Nakayanan mo yun, Depensor. Oh, sheesh. Aray ko. Na may relasyon kayo ng kapampangang buwisit na yan. Akala mo hindi ko alam? Putik Anong klase? Paano mo? Depensor, alang ang sikmura mo, men. Aray ko. Grabe. Putik, nakakaduwal yun, men.
Putik. Kumakain ka ng chicharon na nabuksan na daig pa yung gulong ng sasakyan kung nguyain. Iwi. Aray ko. Pinakalat ko na. Noon ko pa yan alam, panahon nyo pa. Diyos ko, manahimik ka nga. Casino boy ka. Ang lakas mong magsugal, kaya sinusuka ka na ng pamilya mo, Defensor. Mike Defensor, manahimik ka na. Ayan o, maleta. Maleta na Rimowa o. Alam nga namang dinikit lang yan sa sa kotse. Yung ang dami ng Rimowa na yan, nakalikit lang sa kotse. Bakit? Tapos nakalagay sa parking. Ang galing. Yan ang totoong Rimowa na maleta. Kilala ko kung sino ang may-ari niyan. Lalabas yan lahat. Huwag niyong sisihin ang presidente. Maraming ahas sa paligid ng presidente. Paano yun pag ina-contact siya? Hello, punta ka dito. Paligayahin mo ako. Hello, baby? Kala ko dati hello Garcia lang eh. Hello, baby? Aray ko. Kadiri, men. Kakaduwal. At may kanya-kanya silang Ibig sabihin kaya na stiff neck yun dahil initya. Ikaw, Yo, Defensor ha. Dinadaig mo yung tambiolo ni Digong at ni Garma ha. Kaya pala nagka-stiff neck yun. Hindi dahil sa stress. Dahil sa'yo! Aray ko. mga eksena sa pagnanakaw, sa pagde-deliver ng pera. Kita nyo, ang daming mayamang congressman na may construction company. Meron bang construction company si BBM? Wala naman. Meron din ba meron pa ang alam ko, school si Kong Romualdez. Pero ayan malinaw na malinaw. May Rimowang maleta. Naloka na naman kayo, bakit meron ako? Hawak ko na to. Hindi lang ako nagsasalita. Hinintay ko na lumabas uli si Guteza. Si Guteza ay galing kay Sara Duterte na pinag-apply nila kay Zaldico para maging spy kung paano nakakakuha ng pera ang presidente. Hindi naman siya kumukuha. Narong kayo. At gusto nyo rin gamitin si Kong Martin na siya ang nagdi-deliver naman ng pera sa presidente. Oh! Sa pool! Kasi, Sara, galit na galit ka kay Congressman Martin na dapat tanawin mo na malaking utang na loob dahil tinulungan ka niya nung eleksyon. Yan, ganyan po ang kapanamukha ni Sara. Si Martin Romualdez po ang isa sa mga gumasto sa kanya. Di ba? Ngayon, putik nakita ni Martin Romualdez na magnanakaw. Siyempre, ano gagawin ni Martin Romualdez? Putik, sibakin ka magnanakaw ka sa confidential funds. Ang hindi gusto niya, katulad ng mga nakapaligid kay Digong, kukonsintihin. Katulad ni Bongo, katulad ni Bato, kukonsintihin dapat. Hindi tuturuan ng leksyon. Kukonsintihin dapat. Aray ko. Ganyan ang ugali mo, girl. Mas masahol ka pa nga sa tatay mo. Kayo ni Pulong. Anong nangyari? Pinapasok niyo ng trabaho si Guteza, si Orly, kay Zaldico. Kaso, may isang kaibigan ako, na kaibigan ni Zaldico, na kailangan ng driver. Ang naibigay sa kanya, si Orly. Kaya wala kay Zaldico si Guteza nung mga panahon na sinasabi ni Guteza, yung salaysay niya na December 5, 2024 hanggang August ng 2025. Wala si Guteza kay Zaldico. Wala. Kaya dapat dito, hindi pwede itong palampasin. Dapat kasuhan tong si Mike Defensor at si Marcoleta kasi naka-oath. Nag-oath si Guteza. Nag-oath siya. Paninira to. Dapat kasuhan sila. Ay nako, hindi ako papayag. Uulit-ulitin ko kahit araw-araw na dapat makasuhan si Marcoleta at saka si Guteza at pati na rin si Mike Defensor. Yun ang katotohanan. Chururut to sa. Itigan nyo mabuting Rimowa. Ayan, ngayon kayo magsukat. Pero hulaan nyo kung kanino yan. Alam naman talaga mga malilinis. Jowa niya naman si Unanay. Nakikipag-sex ka pa naman pala sa matanda. Hiday. Grabe si Mike Defensor. Kumakain pala to ng Kumakain to. Anak ka ng po. Grabe. Kaya pala ganyan si Mike Defensor, matibay talaga sigmura. Hindi ko makain ng dalagang bukid pala to. Putik ka, Mike Defensor. Hindi ka pala kumakain ng dalagang bukid. Putik ka. Aray ko.
Kadiri! Anak ka ng po. Kadiri, no? Grabe yung kinakain ni Mike Defensor. Nakakasulasok, men. Aray ko. Hindi ko kaya yun, men. Grabe. Paano mo nakakayanan yun, men? Hindi ka naduduwal. Aray ko. Alang-alang sa politika, men. Kinakain mo. Ay, crazy. Aray ko. Hindi, oh, tama. Agosto. Dalagang bukid ang usapan ng kinakain. Kinakain mo, ano eh. Dala ng bukid. Ayoko na! Aray ko. Lintik, no? Grabe, no? Nakakaduwal yun, men. O, yan po ang expose ni Pebbles, ha? Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw
ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng tinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bongbong walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang tinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bongbong walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol.